sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming tao ang dadaan sa buhay natin. Ang iba sa kanila ay mabilis na magiging parte ng ating kwento. Pero meron din na nagiging espesyal na parabang tunay na parte na ng ating pamilya na hindi natin alam ay pwedeng sumira ng ating tiwala at pangarap. Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa programa ninyo dahil isa po kayo sa mga nakapagpapagaan ng loob ko. Sa tuwing naaalala ko kung paano ako niloko ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Minsan nga po ay nakaka-relate talaga ako sa kwento ng mga kaistorya natin na inagawan ng taong akala rin nila ay mapagkakatiwalaan. Marami na talaga ang taong nasaktan, nabigo, nadapa, niloko at iniwan. Pero sa huli bumangon pa rin sila at nagsimula ulit ng bagong buhay. Lahat po yan ay nalaman at natutunan ko sa mga sulat na binabasa mo, Papa Dudut. Kaya naman po ay hindi na ako magtataka kung bakit hindi po kayo nauubusan ng tagahanga at tagapakinig sa inyo araw-araw. Kaya nga po tulad ng mga ibang sumulat ay nagbabaka sakali na rin po ako na mabasa ninyo ang kwentong sinulat ko. Ako po si Leona, taga-probinsya po talaga ako pero nagtatrabaho po ako ngayon sa may Pasig. May kaibigan po kasi ako na nagtatrabaho sa isang remittance center kaya po nakiusap ako. Nasabihan ako kaagad kapag kailangan nila ng tao at gano'n na nga po ang nangyari at hanggang ngayon ay doon pa rin ako nagtatrabaho. Nung una po ay nakikihati ako sa boarding house ng kaibigan ko. Pero simula po noong magdesisyon kami na ng boyfriend ko na mag-live-in ay bumukod na po kami. Merchandiser po si Jeffrey sa hindi rin naman po kalayuan sa amin. Sapat naman po ang kinikita namin para sa pang-araw-araw at pambayad sa mga kailangang bayaran. Pero hindi po kaya kung mag-aanak kami kaagad. Kaya po hindi muna namin plinano ang gumawa ng sariling pamilya. Etong February 2020 naman po ay nakiusap sa akin ng pinsan ko na kung pwede daw po ay tumuloy muna siya sa bahay habang naghahanap ng trabaho. Alam ko po kasi ang ganong pakiramdam kaya naman po pumayag ako. Salamat talaga pinsan ha. Ikaw lang din talaga yung alam ko makakatulong sa akin. Promise, pag nakahanap ako kaagad ng trabaho, lilipat kaagad ako. Wika pa ni Shari. Okay lang naman na dito ka muna kasi katulad ng ganito kapag day off ko, wala akong makausap. Si Jeffrey, puro laro sa cellphone naman ang inaatupag. Paano ko naman yun makakausap? Tanong ko. Marami na talagang nababaliw sa mga mobile games na yan. Pero alam mo sana makahanap din ako ng magiging partner ko na kasing gwapo at macho ng jowa mo. Tapos yung makaka-live-in ko rin. Pero dapat kasing loyal din ni Jeffrey. Kasi naman ang tsaka-tsaka ng mga lalaki sa probinsya natin. Walang majo-jowa na pag-iwanan na tuloy ako ng panahon. Wika niya. Hindi ba may nanliligaw naman sa'yo sa probinsya? Pag-uusisa ko. Yak, ang papangit kaya nila. At saka gusto ko naman maka-experience ng taga Maynila. Gusto ko ng macho din, katulad ng jowa mo. May kapatid ba yan? Ipakilala niyo naman ako. Wika pa niya. Si Jeffrey na yung bunso. Babae din yung ate niya kaya wala na ako marireto sa'yo. Pero
Malay mo, meron ka ring makilala kapag nakapagtrabaho ka na. Tugon ko. Sana nga, tapos sana macho. Gusto ko kasi talaga yung macho. Para yung abs pa lang ulam na, ganun. Pagtawa pa niya. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Natatawang saway ko. Kunwari ka pa. Huwag ka ngang pa-virgin dyan. Alam mo yung ibig kong sabihin, oh. Imposible nagbabato-bato pick lang kayong dalawa ni Jeffrey. Saka matatanda na tayo. Pwede na tayong mag-usap ng mga ganong bagay, no? Hay, bigla tuloy ako nakaramdam ng inggit. Gusto ko na rin tuloy magka-jowa as in now na. Pagbibiro pa niya. Matagal na rin po simula ng huling nagkasama kami ni Cherie, kaya naman po nagulat ako sa kung paano siya magsalita. Hindi ko akalain na gano'n na pala siya. Medyo dismayado po tuloy ako. Parang bigla ako nagsisi sa ginawa kong pagtanggap sa kanya sa bahay ko. Hindi ko po kasi nagustuhan ang pananalita niya lalo na sa paulit-ulit niyang sinasabi na macho daw po si Jeffrey at gusto niya daw po talaga ng katulad ng boyfriend ko. Pinigilan ko na lamang po ang mag-isip ng kung ano dahil mukhang hindi naman sila interesado sa isa't isa. Dahil hindi man lang sila nagkwekwentuhan, siguro ay dahil wala rin naman pong time. Nakita ko naman po na talagang porsigidong makahanap ng trabaho si Cherie. Pero hindi pa rin siya tinatawagan ng mga ina-applyan niya. Minsan nga po ay napanghihinaan na siya ng loob at gusto na lamang daw niya na umuwi ng probinsya dahil nahihiya na rin daw po siya sa akin. Wala po kasi siyang naambag sa pagkain o sa kahit na anong bayarin sa bahay. Minsan ay umuutang pa po siya sa akin para may pamasahe kapag kinulang ang padala sa kanya ng mama niya. Pero sinasabihan ko siya na ganyan talaga ang buhay sa Maynila. Maghintay lang siya at baka may tumawag din sa kanya. Nung una po ay okay naman talaga sa akin. Hindi naman po kami kapos sa budget dahil hindi naman malakas kumain si Cherie. Kaso po ay inabutan na po ng lockdown dahil sa pandemic ay wala pa ring tawag na natanggap ang pinsan ko. Nung panahon na yon ay naramdaman ko na ang bigat dahil mag-isa na lamang po akong nagtatrabaho dahil pati po si Jeffrey ay nawala na din. Hindi ko na po alam kung paano pa namin mapagkakasya ang sahod ko sa pagkain at sa mga bayarin. Dagdag pa sa isipin ko, ang maiwan sa bahay sina Jeffrey at Cherie nang silang dalawa lang. Habang tumatagal po kasi ay nagiging close na sila. Minsan nga po ay sila na lamang ang nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Nakikisabay na lang po ako sa kanila, Papa Dudut. Parang gusto ko na lang din po tuloy na magstay sa bahay, ang kaso ay ang sahod ko na lang ang inaasahan at dahil po doon ay naging mainit na ang ulo ko. At lagi ko na lamang inaaway si Jeffrey at lagi ko na rin pong pinaparinggan ng pinsan ko. Salamat sa kape, Cherie. Wika ni Jeffrey nang ipagtimpla siya nito ng kape. Ay, iba rin. May taga-timpla ka na ng kape. Dati ako ang gumagawa niyan sa'yo, ha? Ngayon pinsan ko na. Bakit? Inis na, tanong ko. Ano ba, Leona? Nagmagandang loob lang yung tao. Saway naman ni Jeffrey sa akin. Ba't ako walang kape? At saka ayaw ni Jeffrey ng matapang na kape. Gagawan ko na lang siya ulit. Taas kilay na wika ko. Alam ko na rin yon. Sinabi na niya sa akin. Gusto niya yung maraming creamer. At saka yung may asukal. Yung konti lang yung pait tapos matamis. Sabi naman ni Cherie. Iba ka rin, no? Detailed na detailed pa talaga. Baka naman sa susunod ikaw na yung asawa ni Jeffrey. Sabi ko pa. Wala namang akong ganong intensyon. Sinabi ko na nga, diba? Sinabi niya na sa akin na ganon yung gusto niya. Nakasanayan ko na lang naman na gawin sa kanya yun. Sabi pa ni Cherie. Akala ko kasi macho yung boyfriend ko. Kaya mo ginagawa yan. Iniingatan ko lang yung sa akin, mahirap na. Kayong dalawa yung naiiwan dito pag may pasok ako. Wika ko. Wala naman akong balak manggulo sa relasyon ninyo. Giit pa ni Cherie. Mabuti kung ganun. Naninigurado lang din ako. Tugon ko naman. Hindi po ako kumbinsido sa sinabi ni Cherie lalo na nung makita ko ang ekspresyon ng mukha ni Jeffrey
nung pinansin ko ang pagtitimpla ni Cherie sa kanya ng kape. Pakiramdam ko po ay may tinatago na sila sa akin. Marami po kasing nag-iba kay Jeffrey simula nung maiwan silang dalawa sa bahay. Marami po akong naiisip na pwedeng nangyayari sa kanila. Pero sana ay mali ako dahil baka maghanap sila ng matitirhan kahit na lockdown pa. Wala pong kahit na anong salita ang lumabas sa mga bibig namin hanggang sa matapos kaming kumain. Ang dami ko pong naiisip na gustong gawin kay Cherie kasi wala naman akong ebidensya na meron ngang something sa kanila maliban sa alam na alam niya kung ano ang gusto ni Jeffrey pagdating sa kape. Dati po kasi ay pinag-aaralan ko pa talaga ang pagtitimpla ng kape ng boyfriend ko. Pero parang ang dali lang noon para kay Cherie. Kaya sobra nang gigil po talaga ako noong umagang yon. Pero pinigilan ko lamang ang sarili ko. Ayoko rin po sanang kausapin si Jeffrey kaso po ay mabilis lang lumambot ang puso ko sa tuwing nilalambing niya ako. Hindi pa rin po ako mapakali sa tuwing iniiwan ko sila para pumasok ng trabaho. Para akong praning papadudot. Minsan ay iniisip ko na rin pong isuko ang trabaho ko. Natatakot po kasi ako sa pwedeng nilang gawin pero mas nakakatakot naman po ang mawala ng trabaho sa gitna ng pandemic na ito. Hindi rin po kasi mawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Cherie noong bagong dating pa lamang siya. Halos sabihin na lamang niya na may gusto talaga siya sa boyfriend ko sa paulit-ulit nitong sabi na gusto niya ng macho na katulad ni Jeffrey. Dumudumi po talaga ang isipan ko sa tuwing naaalala ko yon. Feeling ko po kasi ay pinagnanasaan ni Cherie ang boyfriend ko. Hindi rin naman pong malabo na magkaroon talaga sila ng something dahil madalas ay silang dalawa lang ang nasa bahay. Alam ko naman po kung paano maglaro ang tukso. Ramdam ko rin po talaga ang pagkadismaya nila sa tuwing umuuwi ako sa hapon. Pag nagigising na ako sa umaga, parang ako pa ang sumisira sa moment nilang dalawa, ang kakapal lang po ng muka. Dahil ako ang nagpapalamon sa kanilang dalawa sa mga panahong yon tapos ay parang ako pa ang sumisira ng araw nila. Sa tuwing day off ko po ay napapansin ko ang mga galawan at tinginan nila. Hindi kasi sila makapag-usap kapag nasa bahay ako dahil alam ni Jeffrey na nagsiselos na ako sa pinsan ko. Pero isang umaga po ay nagtatawanan pa ang dalawa habang nagsasangag ng kanin na natira nung gabi ay bigla po silang tumigil noong maramdaman nilang papalapit na ako sa kusina. Ipagtitimpla ko sana si Jeffrey ng kape, ang kaso po ay inunahan na naman ako ni Cherie. Kaya naman po ay wala namang tigil ang bunganga ko sa kakaparinig sa kanilang dalawa. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at talagang pinaringgan ko na si Cherie na kailangan niya nang umalis sa bahay namin. Ano ba kasing mali sa ipagtimpla ko ng kape ng ibang tao? Inis na tanong pa ni Jeffrey. Anong mali? Sumusobra na kayo. Ano ba ako dito, manika? Walang pakiramdam? Hindi mo iniisip ko anong mararamdaman ko sa ginagawa ninyo? Girlfriend mo ako, Jeffrey, at pinsan ko yan. Hindi mo ba iniisip yon? Inis na tugon ko. Wala nga kaming ginagawang masama. Bakit ba pinipilit mo na meron? Wika pa ni Cherie. Kasi ayun, yung nararamdaman ko. Kasi yung pinaparamdam ninyo sa akin. Ilagay mo nga yung sarili mo sa sitwasyon ko. Paano kung ako yung makipagganyan sa pinsan mo? Paano kung ako yung makipagtawanan sa ibang lalaki? Tanong ko. Di gawin mo kung anong gusto mo. Tugon pa ni Richard. Anong sabi mo? Ganon lang yung kadali para sa'yo? Tanong ko pa. Kung doon ka sasaya, di bahala ka. Kesa naman araw-araw kang ganyan. Inis na tugon niya. Para po akong binubuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ni Jeffrey papadudot. Hindi po agad ako nakagalaw sa kinakatayuan ko. Para na rin po niyang sinasabi na okay lang na maghiwalay na kami. Pumasok pa ako sa kwarto namin at doon po tuluyang bumagsak ang mga luha ko. Pinagsisisihan ko po talaga ang pagtanggap ko kay Cherie. Kung nagdahilan na lamang sana ako na hindi siya pwede dito. Sa bahay ay sana'y masaya pa rin kaming dalawa ni Jeffrey. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa nakakatakot na mga horror stories.
Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming family vlogs na may weekly uploads. Sa ating pagpapatuloy, hindi na po ako kumain ng agahan noon. Umiyak na lamang po ako ng umiyak papadudot hanggang sa makatulog ako. At magtatanghali na po noong gisingin ako ng yakap ni Jeffrey. Humingi po siya ng sorry sa akin. Nadala lang daw po siya ng galit niya dahil wala naman daw po kasi talagang silang ginagawang masama ni Cherie. Mahal na mahal naman daw po niya ako at hindi daw po niya yon magagawa sa akin. Ako lang daw po ang pinapangarap niyang makasama sa panghabang buhay. Yan po ang mga salitang nagpalambot naman sa puso ko, Papa Dudut. Siguro po ay likas na talaga sa mga lalaki ang sabihin ang mga salitang yan kapag nahuhuli na sila ng girlfriend nila. Buong araw po na yon ay hindi na ako lumabas ng kwarto. Hinahatiran na lamang ako ni Jeffrey ng pagkain at sinasabayan niya rin ako. Sinabi ko rin po kasi na ayoko munang makita si Cherie kahit na pinipilit niyang wala naman talaga silang ginagawang masama. Noong gabi pong yon ay nakatulog ako ng maaga dahil pagod na rin po ang mga mata ko sa kakaiyak. Pati na rin po ang isipan ko. Pero nagising po ako ng bandang mag-alas 11 ng gabi. At nakita ko po na nawala si Jeffrey sa tabi ko. Lumabas po ako ng kwarto ng dahan-dahan at dumiretso po ako sa kwarto ni Cherie. At doon po ay rinig ko na sinusuyo niya rin ng pinsan ko dahil nagtatampo daw po siya kay Jeffrey. Kitang-kita ko po ang pagyakap ni Jeffrey sa kanya. Sa mga oras po na yun ay wala na silang madedenay. Kaya nilabas ko ang lahat ng galit ko sa paghila ko ng buhok ni Cherie at halos isubsob ko ang mukha niya sa sahig. Wala namang tigil si Jeffrey sa paghingi sa akin ng tawad noon. Bored lang daw siya kaya niya nagawa yon. Gago ka pala eh. Sa tingin mo papasa yung dahilan mo? Ano bang tingin mo sa akin? High school? Na maintindihan niyang ganyang dahilan? Mga bata pa ba tayo? Nasisiraan ka na ba ng ulo mo, Jeffrey? Sigaw ko sa kanya. Patawarin mo ako. Alam ko nagkamali ako. Kahit sampalin mo na lang ulit ako, okay lang. Basta mapatawad mo ako. Wika pa niya. Mapatawad? Ilang beses kitang tinanong. Sabi mo wala. Ang sabi mo, kung ano-ano lang yung iniisip ko. Kung hindi ko kayo nahuli ngayon, bukas pagmumukhain nyo na akong tanga. Huwag ka nang tatabi sa akin matulog simula ngayon. Kung gusto ninyo magtabing dalawa, wala akong pake. Basta pagkatapos ng lockdown na to, umalis na kayo dito. Pagkasyahin ninyo yung pagkain dyan sa 1 linggo. Hindi na ako magbibigay. Pagkatapos ay lumayas na kayo. Pagpapaalis ko sa kanila. Paano naman ako? Wala naman ako ibang mapupuntahan. Ang wika pa ni Cherie. Wala akong paki sa'yo. Kahit saan ka mapadpad. Malalaman din tong ginawa mo sa probinsya. Ewan ko na lang kung hindi ka maging kahihiyan doon. Sigaw ko sa kanya. Please, wag mo sabihin, Leona, please. Pagmamakaawa ng pinsan ko. Naging mabait pa po ako ng panahong yon dahil hinayaan ko pa silang magstay sa bahay ng 1 linggo hanggang sa matapos ang lockdown. Pinilit kong makumbinsi ang sarili ko na paabutin ng 1 linggo dahil kahit po nasa trabaho ako ay gigil na gigil pa rin po ako sa tuwing naaalala ko ang ginawa nila sa akin. Lalo na po sa tuwing naiisip ko kung ano ang ginagawa nila habang nasa trabaho ako sa gitna ng pandemic. Ilang beses po ulit akong sinubukang suyuin ni Jeffrey pero sa pagkakataong yon ay bigo na po siyang mapalambot ang puso ko. Para tuloy akong reyna sa bahay na yon dahil gigising ako ay may pagkain na. Ganon din sa pag-uwi ko at meron din akong tagahugas ng kinainan ko at tagalinis ng bahay. Grabe na siguro ang kapal ng mukha nila kung ako pa rin ang gagawa noon para sa kanila. Ngayon po ay parang sila ay mga manika sa bahay. Halos hindi na sila gumagalaw sa tuwing nasa bahay ako. Wala ring salita ang maririnig sa bahay na yon. Para na lang silang hangin sa akin dahil kahit may kumausap sa akin ay hindi ko na pinapansin. Atat na rin po akong matapos ang ECQ noon. At nananalangin ako na sana ay hindi na extend pa dahil hindi ko na kaya ang tumagal ng 1 linggong kasama sila. Hindi naman po ganun kadali ang mag-move on kaya po sinisilip ko pa rin si Jeffrey sa may sala.
Kunwari po ay magbabanyo lamang ako pero gusto ko lang pong malaman kung okay lang ba siya. Pinigilan ko po ang sarili ko na maawa sa kanya, dapat lang naman yon. Hindi na rin siya nakakapasok sa kwarto namin dahil nilabas ko lahat sa sala ang mga gamit niya. Maayos naman po si Jeffrey sa mga gamit niya kaya inayos niya rin po kaagad ang mga yon. Noong gabing hinagis ko lahat sa sala ang damit niya. Hindi ko na rin po pinapansin si Cherie kaya sa tuwing nagpapadala ang nanay niya ay inilalagay ko yon sa ibabaw ng ref namin. Sa akin po kasi dinadaan ng nanay niya ang mga padala nito dahil nagtatrabaho naman ako sa remittance center. Mahirap ang buhay sa probinsya kaya baka maisumpa siya ng pamilya niya kung malaman sa probinsya kung ano ang ginawa niya sa akin. Sigurado ako na nangungutang lang ang nanay niya para makapagpadala sa kanya. Sinubukan din po ni Cherie ang humingi ulit ng tawad sa akin at inabot niya ang perang pinadala ng nanay niya at dagdag daw. Pero sinabi ko na gusto ko pa rin siyang umalis ng bahay. Pinsan, wala talaga ako mapupuntahang iba. Wala na rin naman akong pera para makauwi ng probinsya. At saka magtatanong sila nanay kung bakit ako umuwi. Sigurado magagalit sila sa akin. Ang wika pa ni Cherie. Alam mo, hindi na ako makapaghintay na mangyari yun. Baka yun na yung pinakamagandang mangyayari sa 2020. Yung pagchismisan ka sa probinsya at sabihin wala kang utang na loob. Kasi yung ka naman talaga. Malandi ka. Hindi ba gusto mo ng macho na tulad ng boyfriend ko? Ayan na, nakuha mo na. Ano, nasatisfied ka naman? O baka nangangati ka pa? Taas kilay na tanong ko. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin sa akin, matatanggap ko yun. Pero sana'y wag mo nang sabihin sa probinsya, please. Kahit paalisin mo na lang ako dito. Basta wag mo na lang sabihin sa kanila. Pakiusap pa niya. Natatakot ka ba? Salamat kasi binigyan mo ko ng ideya para gantihan ka. Maghanda ka ng mga idadahilan mo sa nanay mo na baon sa utang para mapadalhan ka dito. Para makahanap ka ng maayos na trabaho. Hindi mo ba naisip yung hirap ng nanay mo? Umaasa pa naman siya na makakahanap ka ng trabaho dito kahit papaano. Kaso anong ginawa mo? Bumuka ka sa harap ng boyfriend ko. Imposible naman na nagbato-bato pick lang kayo, di ba? Tanong ko pa. Please patawarin mo na ako, Leona. Lalayas na lang ako dito kaya wag mo na sanang sabihin kay nanay. Baka hikain na naman siya eh. Maawa ka naman sa nanay ko, Leona. Pagmamakaawa pa niya. Nagmamakaawa ka sa akin na maawa ko sa nanay mo? Dapat inisip mo yan bago ka nagpakasarap kasama ng boyfriend ko. Tapos sasabihin mo sa akin na maaawa ko? Bakit, naisip mo ba yung nanay mo habang sarap na sarap ka? Kaya wag kang magmakaawa sa akin na maawa sa nanay mo kasi ikaw hindi ka naawa sa kanya. Pagmamatigas ko. Iniwan ko pa siya na umiiyak ng gabing yon sa lamesa, Papa Dudut. Alam kong narinig din ni Jeffrey ang mga pinag-usapan namin ni Cherie dahil nasa sala lang naman siya noon. Hindi rin naman po talaga ako masamang tao, nasaktan ako dahil niloko ako at paulit-ulit akong pinagmukhang tanga. Kaya sa tingin ko noon ay magiging patas kami ni Cherie kung isusumbong ko siya sa nanay niya. At yun nga po ang ginawa ko. Sinabi ko sa mga kamag-anak namin sa probinsya kung ano ang ginawa sa akin ni Cherie at tulad po ng kinakatakot ng pinsang ko ay hinika po ang nanay niya. Tinis ko po ang makonsensya dahil mahirap po ngayon ang lumabas at pumunta sa ospital dahil sa pandemic. Minsan po ay nalulungkot ako sa ginawa ko, mabait po sa akin ang nanay ni Cherie. Masikaso po ang tiyahin kong yon at masipag. Lahat po ng pagsusuporta ay gagawin niya talaga para sa anak niya. Kaya alam ko rin po na madidismaya ito ng sobra kapag nalaman niya kung ano ang ginawa ng anak niya. Natapos na nga po ang ECQ at pwede nang bumalik sa trabaho si Jeffrey. Ilang beses niya pa rin sinubukan na suyuin ako pero nagmatigas pa rin ako. Buo na po ang desisyon kong palayasin silang dalawa. Wala na rin po akong pake kung mag-live-in na lamang sila dahil wala naman talagang mapupuntahan si Cherie kapag pinalayas ko siya. Kaya sa palagay ko po ay ganoon talaga ang gagawin nilang dalawa. Nung unang araw po ni Jeffrey na makabalik sa trabaho ay yun din ang huling araw niya sa bahay namin. Inabutan niya po akong hinahagi sa mga gamit niya sa labas ng bahay namin. Galit na galit din po noon si Jeffrey kaya mas nag-away kaming dalawa. Puro kasumbat tapos pati sa pinsan mo, hindi ka na naawa.
Ilang beses siyang nagmakaawa sa'yo pero nagmamatigas ka talaga. Tapos ngayon ipapahiya mo pa kami dito sa labas? Sigaw pa ni Jeffrey. Kulang pa yung kahihiyan na yan. At bakit ako maaawa sa pinsan ko? Siya nga hindi naawa sa mismong nanay niya. Saka ilang beses ko rin naman kayong tinanong, hindi ba? Kung hindi ko kayo nahuli, baka nga hanggang ngayon ay naglalampungan pa rin kayo. Sigaw ko naman. Itigil mo na yung bunganga mo ha. Narinig ka ng mga kapitbahay. Maya ka naman. Pagod na nga ako galing sa trabaho. Ganito pa ang madadatnang ko. Ang wika ni Jeffrey. Hoy, 1 linggo na yung nakalipas nung sinabi ko na lalayas kayo dito. Buti nga't pinaabot ko pa kayo ng 1 linggo eh. Pati tuloy yung inipon ko para sana sa atin eh nagalaw ko pa. Para sa bahay na to at para mapalamon ko kayo. Wika ko pa. Tumigil ka na nga sa kakasumbat mo. Nakakasawa na eh. Kung gusto mong lumayas ako, di lalayas ako. Pero isasama ko yung pinsan mo. Total wala ka na namang pakinabang. Wala rin namang mapupuntahan si Sherry kaya isasama ko na lang siya. Saka tama ka. May nangyari na nga sa amin. Kaya wala na rin namang masama kung itutuloy namin to. Sigaw pa ni Jeffrey. Gago ka talaga, hayop ka. Sige magsama kayo. Pareho kayong basura. Mga wala kayong kwenta. Ibinigay ko lahat sa'yo. Pinagsilbihan kita. Pero ito yung igaganti mo sa akin. Sige magsama kayo, umalis na kayo. Ngayon mismo, alis. Naiiyak sa galit na sabi ko. Isinama po talaga ni Jeffrey si Sherry. May mga naiwan pa pong gamit si Jeffrey sa may tapat ng bahay namin dahil hindi naman po niya yon madadala. Hindi ko po alam kung saan sila nagpunta. Nakablock na rin po ako sa Facebook nilang dalawa kaya wala po akong balita. Bakit po ganon? Ako naman po yung nagpalayas sa kanila. Pero yung pakiramdam ko po, ako yung talo. Talagang pinamukha sa akin ni Jeffrey ang lahat-lahat ng katarantaduhan niya at isinama niya pa ang pinsan ko. Sa tingin ko po ay sinadya niyang gawin yon para iparamdam sa akin na hindi naman ako kawalan at sobrang apektado naman po ako doon. Sana pala ipinalayas ko na lamang sila kahit lockdown pa. Para kahit papaano sana ay nakaramdam na ako ng nakapaghiganti ako. Pero inisip ko pa rin na wala naman silang mapupuntahan noon dahil lockdown nga. Ngayon po ay hindi ko alam kung paano ba ako makakapag-move on sa mga nangyari. Sobrang sariwa pa ang lahat. Umalis na rin po ako sa bahay namin at nakipag-usap sa kaibigan ko na kung pwede ay doon na lang ulit ako sa kanya. Naiintindihan naman po niya dahil kinuwento ko kung paano ako ginago ng pinsan ko at ng ex-boyfriend ko. Wala na po akong magagawa sa nangyari basta ang iniisip ko na lamang po ay hindi naman talaga ako ang may mali. Dapat ay palayain ko na rin ang sarili ko sa masasayang nakaraan namin ni Jeffrey. Marami pong salamat sa pakikinig ng storya ko. Sana po ay may makapag-advise po sa akin kung ano nga ba ang dapat kong gawin para mas mapabilis ang pag-move on ko. Maraming salamat din po sa programa ninyo, Papa Dudut. Hindi ako magsasawang makinig sa iyo. Yours truly, Leona. Maraming salamat kay Leona sa pagsulat mo sa aking channel. Madalas talaga ay mahirap palayain ang taong sobrang espesyal sa ating buhay. Lalo kung labis na pagmamahal na ang nagawa nating ibinigay sa kanya. Pero hindi lahat ng pagmamahal na ibinibigay natin ay nasusuklian ng tama. Minsan ay tayo ang nalulugi hanggang sa maabuso na ang ating nararamdaman. Kaya ano pa man ang mangyari, hindi natin dapat kalimutan na magtira ng respeto at pagmamahal para sa ating sarili. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories at ang Gianna Vlogs para sa aming family vlogs on a weekly basis. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.